Bakit mas gusto mong maglinis ng bahay at magtrabaho kesa makipag-sex sa asawa mo o kay husband? Let's analyze that. Very simple analysis. Nangyayari ito basically sa mga early 40s. Ito yung mga nagpe-perimenopause na. Bakit ganun? Kasi yung libido nila mababa na. Why? It's because pag pumapasok ka na dyan sa ganang age, yung iyong hormone nagkakameron na ng imbalance. Basically, the estrogen, the progesterone, yun yung mga laging nababanggit. Para mas madali nyo maintindihan, hormone na lang, bumabagsak yun. So, yung gana mong makipag-connect kay husband, makipag-sex, hindi mo na nagiging interest. Because of that, you have lowered or lowering na o pababa na ng pababa yung interest mo makipag-sex because of the libido. Because, basically, libido o yung gana makipag-sex ay galing sa ating katawan. Lalaki man yan o babae. Ang nagiging problema sa perimenopause, bumabagsak yun. Yung hormone na yun. Kaya yung gana, bumabagsak din. Kaya mas pinipili nilang magtrabaho kaysa sa makipag-sex. Mas pinipili nilang mag-mop ng floor, maglinis ng CR, maglaba, o kaya gumawa ng mga hobbies nila kaysa makipag-sex. O kaya makipaglambingan kay husband. That's the problem. Kaya ang nangyayari dyan, nami-misinterpret ito ng husband at yung husband nagkukulang sa lambing at sa kama. Kaya ang nangyayari, humahanap ng iba yung husband kapag ka ito ay talagang nag-init na. It doesn't mean na iwanan niya yung wife niya, it just happened na nag-outsourcing lang siya ng sex sa ibang babae. Ito ay basically hindi maiintindihan ito ng mga kababaihan. Why? Because by nature, ang mga kababaihan ay mapagmahal. They are focusing sa emotion. Sila ay nagbe-base sa kanilang nararamdaman. Ang mga lalaki, basically, hindi yan nagbe-base sa nararamdaman. Nagbe-base yan sa kanilang lust, sa kanilang pangangailangan bilang lalaki. Alam yan ng mga kalalakihan. Maiintindihan yan ng mga kalalakihan pag napanood nila tong vlog na to. Na iba ang sex drive pagka dumali sa mga lalaki. Kaya kapag yan ay nakakita ng katrabaho na sexy, nakakita ng maalindog na katrabaho, tapos ay dalawang buwan na o kalahating taon nang hindi masyadong nasasarapan sa sex, o kaya wag na nating masyadong pagpokusan yung sex. Pagpokusan natin yung lambingan ng mag-asawa. No, yung pagmamahalan ng mag-asawa. Wala na Kasi nga nagme-menopause o nagpe-perimenopause na itong si wife. Kaya mas pinipili niya yung trabaho kesa sa relationship. That's the reason why. Specifically, kapag ikaw ay nag-menopause or nasa perimenopause, no, ikaw ay may problema o nagkakaproblema sa iyong kifi. Nagkakaproblema ka sa iyong vag. So, ano nangyayari kay vag? Ang nangyayari sa vag, numinipis, nagkukulubot. Kaya pag numinipis, kumukulubot yan at nakipag-sex yan kay mister, masakit yan. Kaya nga, lagi kong ini-advise dito sa Nurse Ultimatum, if may mga nare-receive akong ganitong klase ng problema, sir, ayaw ko nang makipag-sex iniiwasan ko gawa ng ang sakit gabaga at gawa ng ang ganit. Ay dati naman hindi ganon. Sabi ko, ma'am, it's because nagpe-perimenopause ka na marahil kasi ganitong edad ka na. So, kailangan mo nang gumamit ng water-based lubricants. Kasi kung hindi ka po gagamit yan, magkakasugat yan, o kaya ay mahihirapan kayo, it will not be enjoyable anymore. It will be frustration and pain. So, ano pang purpose nun, di ba? So, wala. Kung hindi na lang mairaos ninyo yung pangyayari na yon. And next time, iisipin mo na hindi naman siya enjoyable, masakit naman siya, so hindi mo na siya uulitin. Or kaya iiwasan mo na siya. Kaya pag nagyayaya si Mr., iiwasan mo na siya. Don't let that happen. There are a lot of ways on how to do things na maayos. Kagaya ngayon, in this day and age, nandyan ang mga lubricants. Napakadami pong lubricants dyan sa market, no? Sa online, sa
sa mga drugstore. So, kayo na yung bahala mamili kung anong klaseng lubricant ang gagamitin nyo. At marami pang ibang mga treatments. Kagaya ng kung nagdi-decrease ang libido nyo, nandyan naman yung mga dietary supplements. Pwede kayong maghanap ng dietary supplements na po pwede sa inyo. At the same time, yung lifestyle changes, baguhin nyo, yung diet ninyo, baguhin nyo, yung sleep pattern nyo, baguhin nyo, yung pagmamanage ng stress, baguhin nyo, i-improve ninyo yung pagmamanage ng trabaho ninyo, huwag kayo masyadong mahok sa trabaho, give time to love yourself, yung tinatawag na mga self-care, etc., etc., to take good care of yourself. And that way, we can combat or we can fight yung perimenopause. So, I'm just here to continue educating women regarding perimenopause. This is Nurse Ultimatum again. See you in my next vlog. Bye for now.